Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nako, viral ho ngayon sa mundo ng social media itong si Congressman Romeo Acop. Tayo naman ho dito sa PH Update naniniwala na naging mahusay na congressman yan. Pero hindi noong 19th Congress. Malinaw ho naging mahusay na congressman yang si Romeo Acop pero hindi noong 19th Congress. Kasi noong 19th Congress ho mga kababayan, wala hong ginawa yang mama na yan kung hindi magpakaaso kay Martin Romualdez. Isa ho yan sa mga tumimon dyan sa Tuadcom. At dito ho sa larawan na to, medyo kinakabahan na ho tayo. Parang ika nga nagpaano na siya, nagpahiwatig na siya, di ba? Para dito kay Beatrix, dito kay Jinky Luistro, manalangin ko kayo bago matulog. Mahirap na. Kayo ho ang itinuturo nitong si Congressman Romeo Acop. Tsaka first time ho ito mga kababayan. Sa totoo lang, first time ho tayong makakita. Yung pagkasawi nitong si Yusek Cabral, kahit na nakaladkad ang pangalan niya sa mga maanumalyang flood control project o dito sa skandalo na to na yumayanig ngayon sa ating bansa, marami hong naawa doon sa ali. Marami ho yung tipong nakisimpatya sa kanya, lalo na nung nagsalita itong si Ping Lacson Boytago, nakipag-ugnayan daw itong si Cabral sa kanya at nagpahayag na gusto niyang magsalita diyan sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ang problema ho dito sa sintong Lacson, itinigil niya ho ang hearing. Kaya ayun, nag-build up ang stress, pressure, 'di ba? Yung pagiging parang feeling niya nag-iisa siya, yung mga kasama niyang nagnakaw diyan ng mga proponent na 'yan, 'di ba? Ngayon, baka tinatakot na ho siya, wag kang magsalita, wag mong labas listahan. O sakali may mangyayari, hindi man sa'yo kung sakali may mangyayari sa pamilya mo, ganun ho siguro ang ginawa dito kay Yusek Cabral. Kaya ayun, 'di ba? Medyo yung simpatsya ng ating mga kababayan nung nangyari sa kanya yon, marami hong ramdam ng sambayan ng Pilipino yung pressure na dinanas niya. Tayo naman ho dito sa PH Update naniniwala na talagang pinag-utusan lang ho yung ali na yan. Pero etong mama na to, first time ho tayong nakakita noong nabalitaan, lumabas sa mundo ng social media, ang bali-balita na nagurgur na siya. Hindi naman ho tayo kasama doon sa mga nagsasaya. At wala siya sa kultura ng mga Pilipino yan. Pero nakita ho kasi nila nakita ho ng ating mga kababayan kung paano trumabaho yung Romeo Acop na yan. Sino bang sobrang nalungkot dyan sa sinapit na yan ni Romeo Acop? Ping Lacson, Martin Romualdez, anak ng Petrang Garapata, puro taga-administrasyon. Kaya masyado ho silang halata na talagang itong mama na to, hindi ho itunulak ang interes ng sambayan ng Pilipino, bagkos ang itinulak ho niya ang interes nitong si Martin Romualdez. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Huwag na ho kayong mahiya. Dito rin ho sa video na to, interview ho netong si Attorney Salvador Panelo. Dito kay Ma'am Karen Jimeno, Attorney Karen Jimeno. Ating pag-uusapan dito sa video na to. Ito lang ang wish ko ngayong Pasko. Meron akong wish ngayong Pasko. Ito ho mga kababayan. Ayaw ko na ho palang mag-wish. Sorry. Ayaw ko na ho palang mag-wish. Hayaan ho muna natin itong si Ma'am Cara David ang mag-wish na mag-wish. Pambira, madam. Yung wish mo na yan, wish yan ng bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. At sa tingin natin, nagkakatotoo yung wish ng host ng wish ko lang. Pakinggan natin, pambira itong si Ma'am
Cara David, sorry. Karen tuloy. Cara David, game. Ito. Pilipinas. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ako ho mga kababayan, sana ho una sa lahat, sana, ang wish ko talaga, sana magurgur na lahat ng kurakot sa Pilipinas. Kasi marami hong ginurgur yung mga yan Daig pa ho yan yung mga CPP. Daig pa ho nila yan. Yung mga kurakot, kagaya nitong si Bangag. Daig pa ho niya ang isang kartel ng droga. Daig pa ho niya ang isang sindikato. Yung mga yan, yung ginawa ho nilang pangungurakot sa pamahalaan. Napakarami hong nagurgur ng mga inosenteng Pilipino dyan. Ang dami hong napagkaitan ng magandang buhay dahil sa ginawa nilang pagnanakaw na yan. Kaya, yung wish na yan, ngayong ano na to, ngayong papatapos ang taong 2025. Ito na lang wish ko. Sisigundahan ko yung wish na yan, itong si Ma'am Cara David, na magurgur na lahat ng kurakot sa Pilipinas. At base sa ating nakikita, parang nagkakatotoo ang wish nito si Ma'am Cara David. Pangalawa, syempre, ano na yan, matik na yan. Makalaya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, syempre makalaya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinasapit ng dalawa na yun, hindi ho nila deserve yan, ika nga. Kahit pagsamasamahin nyo ho, yung wag na nga muna tayo pumunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag ganito, pagsamasamahin natin yung ginawa ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at lahat ng nakapaligid sa kanila, wala hong tutumbas. Yung personal na kakayahan, hindi yung pagpamimigay ng akap at ayuda Hindi ho yun ang ibig natin sabihin. Yung kanilang personal na kapasidad na makatulong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho yan makakakana dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi yung level, hindi ho pwedeng ihambing. Itong mga to itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, BP Sara, kay Pastor Kibuloy. Dito sa mga dito sa mga magnanakaw na to. Kasi wala ho silang napatunayan. Kailanman at wala ho silang mapapatunayan dahil ang utak lang ho nila, ang gusto lang ho nilang mangyari, magnakaw at pagnakawan ng sambayanan. Rerekta na ho tayo dito. Sa mga susunod na video ho natin, chill lang ho tayo. Walang masyadong, masyadong mainit ang ulo. Kalmalicious lang ho tayo ngayong mga panahon na to. Malapit nang sumapit ang Kapaskuhan. Kaya kailangan, chill lang ho tayo ngayong mga panahon na to. Pagkapasok na ng January 2026, dun ho tayo babalagbag ng malupitan. Pakinggan ho natin itong panayam nitong si Ma'am Karen, Attorney Karen Jimeno, dito kay Attorney Salvador Panelo. Palakpakan muna natin pala itong si Ma'am Cara David dahil sa kanya, dahil sa wish niya na yan, napakaraming kahit pa paano nabibigyan ng hustisya ngayong mga panahon na to. At tayo umaasa sa mga susunod na buwan, yang sila Paduano, yang sila Beatrix, si Jinky Luistro, etong si Tambaluslos, magsama-sama sila nila ako kung saan man sila pupunta. Ano naman sila magkabarkada, di ba? Nakita nyo naman ho yung mga kababayan kung paano pinagtanggol nitong si Romeo Acop, itong si Martin Romualdez. Anak ng toka. Yung kahit alam na niya na puro kababuyan, puro kasinungalingan na lumalabas sa bunganga niya, bidang-bida pa rin ho siya. Yung paniwala ho siya sa sarili niya pag nagsasalita siya dyan sa Twadcom nung nagdaang taon. Ang dami hong hiniyang vlogger niyan. Ang dami hong hiniyang resource person niyan. At pagka nagsalita yan, hindi nga nagko-contempt yan kasi hindi niya trabaho ni Paduano yun. Pero bago nag-contempt yan, bago mag-contempt yan, dadaan muna dyan sa walang yung Romeo Acop na yan. Kahit pa paano, dun sa mga naulila niya, tayo nakikiramay. Pero tayo ba nalulungkot dahil nawalan tayo ng isang politiko sa Pilipinas? Yung tipong sayang, nakapaglingkod pa dapat siya na maigi sa ating bansa. Ganon feeling. Pasensya na ho Wala hong ganong, yung personal sa pamilya, nakikiramay tayo. Pero para sa sambayan ng Pilipino, dahil nawalan ng isang congressman kagaya nitong si Romeo Acop, nagpapalakpakan ho tayo. Dahil perwisyo ho yung Acop na yan sa sambayan ng Pilipino. Doon sa mga kaibigan niya, doon sa mga tinulungan niya o nakinabang sa kanya, nasaktan sila sa pagkagurgo niya, ilalo na yung lakso na yun. Bahala sila sa buhay nila. Pero bilang ordinaryong Pilipino, wala ho tayong nakitang kapakipakinabang sa ginawa ng hinayupak na Acop na yan. Rekta ho tayo kay Atty. Salvador Panelo. Game! There were
a lot of conspiracy theories about the death of Undersecretary Catalina Cabral. Some were saying that she was murdered, and others were saying that she faked her own death. How realistic are these possibilities? To me, those are irrelevant theories with respect to the demise or the murder of Yusek Cabral. To my mind, given the fact that she is, as you said, a principal player, she knows a lot about the distribution, the assignment of all these flood control projects, then it should have immediately trigger to the minds of those who are investigating, like the congressional investigators, the members of Congress, the Ombudsman, the ICI, as well as the Department of Justice. They should have realized that this woman has to be alive at all cost. So she should have been under police protective custody so that suicide will be out of question, out of the equation, as well as, if you want to put her away, because there will always be a security to safeguard her life. So, But the government apparently, either of gross ignorance, incompetence, didn't even think about it. Or either that, they really want her disappeared, or just out of the... so are you saying, marami pang siguro, at least dun sa mga involved, natuwa. But the government could have done more. They should have secured her in the first place. Yun ho eh. Ano nga? Crime scene ka eh. Pambira, di ba? Nakita nyo ho yung crime scene? Di ba? Ay, hindi pala crime scene. Hindi man ho palang tinuring crime scene. Yung pinangyarihan noong afterthought na lang, nagpadala ng soko, kinordon na ng perimeter nung kung saan ang tawag dito, kung saan nangyari yung pagkahulog. Afterthought na lang ho, pero hindi yung disentimano. Nangyari yan, yung talagang prioridad. Ano ba talagang nangyari dyan? Soko, investigasyon, NBI, lahat ng mga makakapagbigay ng maliwanag na explanation sa nangyari na yung kay Cabral. Wala ho tayong nakitang ganun. Naman done more. Dapat yun ang ginawa nila. Oo, yes. Kasi alam na nga nila na napakahalagang witness ito. Bakit di nila sinecure? Pareho din ni Saldico, pinabayaan nila maalis. They did cancel the passport. Marami silang pinapabayaan. Ay yung mga, like for instance, yung mga witnesses, like sino pa yung isa? Bernardo ba yun? O under police protective custody ba yun? Delikado rin ang buhay nun. Lahat ng mga witnesses that can point the finger to the mastermind or the brains behind all this anomalous projects, dapat sinisecure na nila. Pero Dapat. apparently, sinasadya nila, tingin ko. So yung behavior din ng driver raised a lot of suspicions, especially if you read like online discussions. Yung nag-selfie pa siya na nandun sa background si Undersecretary Catalina Cabral, how would you characterize that behavior? Kasi yung iba, ang sinasabi, either parang may intention na ipakita o nandyan siya. So could he have been a co-conspirator kung finik niya yung death? Kaya nga parang merong ganong effect yung tumatawa-tawa pa yung unggoy na yun na parang pinapakita niya, nandito pa siya, okay pa siya, nandito pa siya dito sa angulo na to. Nakasmile pa yung unggoy, di ba? Yeah, but right now, he's still a person of interest. Sa akin, yung mga selfie, ordinary yan sa mga driver, sa mga boss nila. Ang sinasabi ng iba, bakit mo iniwan dyan? Yes. Kaya, pinaalis ka, pero nandun yung susi sa loob, nandun yung telepono. Ba't umalis ka? Alam mo, hindi mo siya makukontak. Sabi ko, ang tanong ko, since you know her, does she drive? Good question. Parang laging merong driver, and she always uses the DPWH issued vehicle. Kasi if she knows how to drive, natural, alam na, baka sinabi ako ng bahala. Parang hindi ko pa siya nakikitang nagda-drive nga. That's a good point. Kasi kung she knows how to drive, talagang sasabihin niya, ganun, ako nang bahala sa sarili ko rito. Oo nga. Pwede siya umalis. Pero kung
sabi kasi nung driver, nung umpisa daw, may umuupo-upo na sa gilid si Yusek Cabral at inaawat niya at some points. And until merong, Bakit? dahil daw Naapit na ba? lumalapit na raw sa gilid at sinasabihan daw niya, wag, delikado yan. At umabot sa point na merong police na dumating at pinaalis sila. So nung next time na bumalik sila, kung sabihin kang iiwanan, nagpapaiwan doon, but you know the behavior already of your employer is not safe or is unusual, parang iiwanan mo pa rin. Meron bang legally liability yung driver for Wala. gross negligence? Baka kung driver ka, di ba? Siyempre concern ka sa boss mo rin. Kung palapit ka doon sa bangin, ma'am, baka delikado dyan. So, bakit mo naman Oh, pero hindi gagawin yun? bakit mo iiwanan? So, yun ang tanong din ng Kung iba. pinaiwan nga kasi, halimbawa ako, driver ko, pag sinabi ko umalis ka, magagalit ako pag hindi ka umalis. Sa palagay mo, ganun na lang Pero yun. dapat, kung ako naman yung driver, pag pinalis ako, alis ako, pero makikita ko pa rin siya. Oo, that's what I was Di thinking. ba, yun ho yung ano yun din ho yung ating sinasabi nung ano na yun. Hindi mo pababayaan yan. Wala nga siyang bodyguard eh. So ano ka na, automatic parang driver bodyguard ka na niyang amo mo kasi wala siyang ganun eh. Ikaw na magpoprotekta sa kanya. Hindi lang pagmamaneo gagawin mo sa kanya. Hindi mo lang siya pinoprotektahan sa mga nasasalubong yung sasakyan. Pagka bumaba yan, dahil yan na nagpapasweldo sa'yo, yan ang boss mo, kahit pa paano, yung protection ng amo mo, inaano mo yan. Yung kanyang well-being, di ba? Kahit pa paano, concern ka. Doon sa mga lumabas na larawan, patawa-tawa lang yung si Kuya Driver, di ba? Me as well. Makikita Kaya ko pa medyo rin siya. unusual dito. But Correct. legally, for you, no liability on the part of the Wala. driver for leaving her there. Wala, unless na merong nakakitang tinulak siya. Well, yun yung pinagtataka ng iba, di ba? Baka parang merong foul play. But Interior Secretary John Vic Remulla said that Cabral died because she fell from the side of Cannon Road and there was no signs of foul play inside the vehicle, nor were there foreign DNA under her fingernails. They also ruled out presence of gunshot wounds. But it appears there were several lapses from the time they found the body. Like what? Inurong agad. So, di ba pagka medyo unusual yung circumstances ng death, usually you just leave it as it is. And then you investigate. Kasi kung tinulak siya, siguro those are things they can measure. Yung talon ba, sobrang layo, mukhang tinulak, merong extra force, yung pagbagsak niya. Parang kinuha agad yung body. And the other unusual thing is they turned over all the phones and gadgets to the family right away. So, given all of these lapses, is this just negligence or do you think there's really an effort to also just have all of these lapses para hindi clear sa atin? Number one, there is an autopsy, di ba? Unless you doubt the results of the autopsy, it shows na wala. There's no trauma na indicating na tinulak. Kasi pag tinulak mo yan, Yung? hindi ka, halimbawa kayo tutulak, siyempre medyo mag-struggle kayo. Hindi ka papayag. So dapat makikita yan sa autopsy. Yung pagtulak, either sa likod, sa harap, whatever, o yung paghawak sa kamay. That's number one. Number two, yung sinasabing lapse sa pulis, hindi na ako nagtataka ron. Unang sa training ng mga pulis, palagi naman ganyan nangyayari sa crime scene. So it's not unusual just because it involves the flood control scandal. Palagay mo, nangyayari talaga yung mga lapses na ganito. Sa akin, Despite regardless of everything you said about it, this government should be blamed for that. Gobyerno may kasalanan yan. Gobyerno. ICI, Ombudsman, DOJ, Congressional, sa Senate, lahat sila hindi man lang nila naisip. Hanggang ngayon, sana ma-realize nyo, kailangan, you have to protect your witnesses unless ayaw niyong ituro ng mga witnesses talaga ngayon, the brains behind. Ay talagang magiging deliberate yung mga lapses ninyo. yung phone, considering na dumaan na ngayon sa custody ng family, I think hindi pa siya nababawi. Sinoli yung phone, gadgets, and other possessions to the family. Ay titingnan na yun. Oo. Titingnan ng nasa ako, whoever is interested. Yeah, so exactly. So how does that affect the credibility of the evidence that may be gathered from these phones and gadgets? Insofar as it points to certain things relative to the flood control project, kasi wala na yun. Di wala na.
Unless nasisave yun sa main, di ba? Sa cloud or sa, there's a way to investigate yung trace pa rin. But in case nabawi siya, palagay mo ba dapat sa ombudsman siya or sa ICI? Yung mga phones? Because there's always a danger of whitewashing. Teka muna, was that a crime? Pag hindi crime yan, you have no business, no right to confiscate those properties. Naku, So yun eh. that's also an additional challenge in this diba? case. So hindi pwedeng ipasabina or ipa-search warrant. Ay, may crime ba? Wala namang crime doon sa... Ayush. Well, what about the crime that involves the flood control? Bali yung mga personal belongings nitong si Yusek Cabral, maliban yung mga ang tawag dito, nasa DPWH, yung mga dokumento doon, pero lahat ng pag-ari-arian niya, yung pagmamayari niya, cellphone niya, laptop niya, hindi pwedeng kunin pala ng to. Paano? Ba't pinapakuha ni Boying Remulla? Pambihira, wala naman palang jurisdiction ng pamilya pagka walang nangyaring krimen doon sa mga personal na ari-arian itong si Yusek Cabral. Bang klase talaga tong administrasyon na to, daming mga adik. Controversy. Klase. Isn't that sufficient enough to require the gadgets and the phones to be subpoenaed? Malabo sa akin yun. Ewan ko kung papayag ang court nun. But ngayon ba mahihirapan na ma-establish yung involvement din ni Yusek Cabral considering she passed away? Hindi naman. Sa tingin ko, kasi naman, may paper trail yan eh. So, palagay ko, kung interesado, kung gusto, i-prosecute. Pero Christmas na, sino na ba nakakulong? Kasi sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na mag-Christmas sa kulungan. Si Vizcaya lang ang nakakulong eh. Wala pang mga politicians. People want members of Congress and the Senate who are involved to be jailed. Saka yung mga DPWH officials. Yeah. Hindi, attorney, tawag dito, nagsaole, una 110 million, tapos nung huli 71 million. Hindi ko alam kung 110 million din yung sinooli niya na yon. At pinakita lang sa lamesa 71 million. Di natin alam kasi hindi yun ang tamang proseso ng restitution. Hindi yun ang nakalagay sa batas. Kumbaga, pagiging bida-bida lang ng DOJ yung ginawa nila na yun. Hindi natin alam, bago papasukin ng media, nung sila muna nag-uusap doon, inaharera yung pera, yung senaryo na nangyari doon sa Bulacan First District Engineering Office, ganun din ang nangyari doon sa tanggapan ng DOJ noong ipipresenta yung mga pera. Hindi yun natin alam. Paano? Sino makakapagsabi sa atin na totoo 71 million talaga ang ibinalik ni Alcantara bago siya tanggapin diyan sa pagiging bigyan ng witness protection program na yan ng administrasyon ni Adik. Sinong nakakaalam? Wala ho. Pagka binitbit nila yung sako-sakong pera sa loob ng DOJ, secretary o kung sino man, undersecretary, hindi natin alam. Sinalansan niyang pera dyan, pinapasok ang media, hanggang doon lang ho tayo doon sa pinapasok ang media. Pero yung pagsasalansan, wala hong nakakaalam. Kaya kabalbalan ho yan mga kababayan, yung restitution na yan. Dito ho natin nakikita yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na problematic yung ideya na yan na restitution. Wala pang nangyayaring pagdinig. Hindi natin alam kung magkano ibabalik. Hindi na anong magiging basihan.